Pero bago ang simula ng kampanya, naglabas ng resolusyon ang COMELEC para payagan ang citizen arrest sa mga mahuhuling sangkot sa vote buying at vote selling. Magbabalita, Simon Gualvez. Bilang ng mga araw ng mga bumibili ng boto, naglabas na kasi ng resolusyon ng COMELEC para payagan ang warrantless arrest sa mga sangkot dito. Ibig sabihin, kahit ordinaryong mamamayan, pwede na rin manghuli ng mga bumibili pati ng mga nagpapabili ng boto. Kung yung aarestuhin ay caught in the act, pinapayagan po ang citizen's arrest. Pero paalala ng COMELEC, kung makakita man ng mga taong bumibili ng boto, mas maiging humingi ng tulong sa mga otoridad para hindi na rin mapahamak. Sa Biyernes, nakatakdang ilunsad ng COMELEC ang Kontrabigay Committee na mas nagbibigay linaw sa mga abuso sa panahon ng kampanya. Kung tutusin, naaayon naman sa batas ang warrantless arrest oras na may maaktuang krimen, gaya na lamang ng vote buying o selling. Pero git ng COMELEC, maaaring gamitin ng mga law enforcers itong resolusyon ng ahensya bilang dagdag na depensa. Samantala, nagkasundo na ang Bicameral Conference Committee sa 5 buwang postponement para sa unang BARM parliamentary elections. Gaganapin na ito sa October 13 imbis na isasabay sa national at local elections sa Mayo. Susunod naman daw ang COMELEC, pero wala na raw silang 2.5 billion pesos na kakailanganin para dyan. Ang Bangsamoro parliamentary election ay nakasakay lang sa national and local elections. Kung meron man po nakaseparate na gastos sa Bangsamoro parliamentary election, ay yan po ay pag-iimprenta nung balota. Pero yung bayad sa guro, bayad yung pong mga machine, yung renta ng machine, yung pong mga ballot boxes, yung ganyan, lahat po ng election paraphernalia, kasama po yun sa national and local elections. Maglalabas din ng COMELEC ng resolusyon kaugnay sa mga artista o social media influencers na may campaign materials ng kandidato. Nakasaad daw dito na automatic na iisiping bayad ang mga ito ng kandidato. Pero may exemption naman daw sa mga kaanak ng kandidato hanggang sa second degree of consanguinity and affinity. Mukha naman pong hindi naman nararapat na i-presume nating nabayaran ng tatay ng kanyang anak o ang ina ng kanyang anak o ang anak ng kanyang mga magulang sapagkat wala naman pong katumbas ang pagmamahal sa pera. And therefore, hindi po dapat i-punish yung mga ganon. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.